Nang maghasik ng lagim si Lolit Lamok. Kwento ni Luis Pigat Maitan, MD. Isang gabi, ninalaw ng malakas na ulan ang Barangay Dengoy. Kaya nagkwentuhan na lang ang magkakapatid na Monsito, Elise at Vincent hanggang sa sila'y antokin at makatulog. Kinaumagahan. Ay! Bumaha pala sa atin! Bungad ni Elise sa mga kapatid. Ibig sabihin wala tayong pasok ngayon, sagot ni Monsito. At makakapaglaro tayo sa baha, iyon ni Vincent. Kinabukasan, naisip ni Vincent na meron pa pala siyang jogos na natira mula sa isang project nila sa eskwela. Kinuha niya ito at sila'y nagpaligsahan sa paggawa ng pinakamagandang kombinasyon ng mga kulay. Hinalo-halo niya ang iba't ibang kulay ng jogos sa tubig ulan at inipon sa mga walang laman ng bote ng soft drink, patis at toyo. Makalipas ang ilang oras ay unti-unti nang bumaba ang baha. Tuyo na ang kalsada! Nalimutan na ni Monsito, Elise at Vincent ang kanilang mga boteng may lamang dikulay na tubig. Lumipos ang maraming araw. Isang umaga, may lamok na dumating sa Barangay Dengoy. Naghahanap ito ng tirahan. Ano pa problema mo? Musungot sa tanong ni Chippy Elise. Naghahanap kasi ako ng matitirahan. Malapit na akong mangitlog. Gusto ko sana yung tubig na malinis. Meron pa ba? Tanong ni Lolit Lamok. Tubig na malinis sa loob ng bote ng patis. Solve na ang problema mo. Hindi nagtagal at nangitlog si Lolit. Tuwang-tuwang nakipanood ang mga babying ipis ni Chippies sa mga kikabot-kabot na kutikiti ni Lolit. Isang araw, gutom na gutom si Lolit. Gustong-gusto niyang sumipsip ng dugo ng mga bata. Hindi nabigaw si Lolit sa kanyang paghahanap. Nakita niya agad ang mga bata naglalaro ng luksong tinik. Namataan niya si Elise at ang makinis nitong binti. Sa wakas, mabuhusog na uli siya. Tuwang-tuwa ang mga mikrobyong dengue na makapasok sa dugo ni Elise. Nagsimula na umatake ang maliliit na mikrobyo. Isang araw, basta na lamang nilagnat si Elise. Naging pabalik-balik ito sa loob ng 4 na araw. Nanakita ang kanyang ulo at mga kalamnan, pati ang mga asukasuhan. Nawalan siya ng ganang kumain. Si Elise ay may trangkaso at nagdurugo ang ilong. Sa ospital, sinuri agad ng doktor ang dugo ni Elise. Kasunod noon ay kinabitan si Elise ng swero at hinahanda ang pagsasalin ng dugo. Dito sa swero, dadaan ang dugong isasalin sa katawan ni Elise. Pati yata si Ramoncito at Vincent ay parang tinatarangkaso rin. Nabalitaan ni Gugu Gagamba ang nagaganap sa kanilang barangay. Isang umaga, habang umahabi ng sapot, ay narinig niya ang malakas na balita sa radyo. Ipanapayong mag-ingat ang lahat laban sa dengue H fever. Noong naalala ni Gugu Gagamba ang lamok at tinulungan ni Chippies Ipis na makahanap ng tirahan sa bodega ni Vincent. Aha! Mukhang kilala ko ang lamok na may dala ng mikrobing yun, sabi ni Gugu Gagamba. Binalikan niya ang sulok ng bodega at doon nagulat siya sa kanyang nakita. Ang lalaki na ng mga alak ni Lolit Lamok. Magtulong-tulong tayong lahat. Gumawa tayo ng mahabang sapot mula sa bodega papunta sa bahay ni na Elise. Kailangan ilabas natin ang lihim ng bodega. Aha! Dito pala nakatira ang mga lamok na yan, sabi ni Nanay Riza. Sorry po, ako po ang nagtago ng boteng yan. Nahihiyang pag-amin ni Vincent. Sinimulan na ang fumigation sa Barangay Dengoy. Unti-unti nang bumagsak si Lolit pati ang napakaraming mga lamok. Kasama ring namatay ang mga lahi ni Chippies Ibis at ang mga langaw nagdadala ng iba't ibang uring sakit. Mula noon, natuto na ang mga taga-Barangay Dengoy na mag-iingat laban sa sakit na dengue. Tulong-tulong na rin sila sa paglilinis ng kanilang paligid. Nangunguna sila Monsito, Elise at Vincent. Oh, mga bata, papayag ba tayo makapasok ang mga uri ni Lolit Lamok sa ating mga bakuran?